Bayo na po tayo at tayo po'y mananalangin. Ama namin Diyos, Ama na dakila at makapangyarihan po sa lahat. Salamat po, Ama, ng marami sa iyo. Dahil sa lumipas pong isang linggo ng aming buhay, ay taglay po namin ang aming karapatang paglingkuran, purihin at sambahin ang banal na pangalang Yahuwah. Hindi man po kami, Ama, patuloy na nakakatugon sa kabanalang hinahanap mo po sa amin. Gayunpaman, buong kababaang loob kami na lumalapit sa iyo at nakikiusap na naway patuloy mo po kaming pakinggan at tanggapin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa paggagabay at pag-iingat mo po sa amin. Patuloy po namin tinatanggap ang mga pagpapala at biyaya ukol sa buhay na ito. Higit po sa lahat, ang napakahalagang pananampalataya na ikaw lamang po ang nag-iisang Diyos na dapat kilalanin at sambahin ng lahat. Dahil po, Ama, sa pananalig na ito, malakas ang aming loob na harapin ang anumang bagay at mga pagsubok sa buhay. Sumasampalataya po kami na palagi kang nakatunghay at nakahandang tumulong at umalalay sa iyong mga anak sa patuloy na paninindigan namin sa pagsunod sa iyong mga kalooban. Aming hinihiling po sa iyo, Ama. Dagdagan mo po ang aming pananampalataya sa iyo at sa iyong mga kautusan. Sa iyo po kami, Amay, umaasa at nagtitiwala, lalo na sa panahon ng bagabag, kahirapan at maging ng karamdaman. Damang-dama namin
ang pagtindi ng pagdadala ng buhay. Kaya Panginoon namin Diyos, tulungan mo kaming magkakapatid na aming ituon ang aming pag-iisip sa iyo at sa iyong mga ipinangako. At payagan mo po sana na kami ay makasama sa makakasalubong sa aming Panginoong Yahusya. Sana pa ang pag-asang ito ang aming taglay na lalong lumakas sa panahon ng pagsamba. Pakibuksan mo po ang aming mga pag-iisip na maging handa sa pakikinig sa iyong mga kautusan na dapat naming gawin. Inihahandog namin sa iyo, Ama, ang aming inihandang abuloy sapagkat sa ganitong hain, ikaw ay tunay na nalulugo. Pakitulungan mo po ang maghahayag ng iyong mga salita. Inihiling po namin ang lahat sa pangalan lamang ng Panginoong Yahusya na aming tagapagligtas. Amen. Mga magulang at mga mahal na kapatid, nalalaman natin na sa mga huling araw na ito ay patuloy ang pagdami ng iba't ibang mga mangangaral. May kani-kanya silang mga pangangaral at aral na ipinalalaganap sa mga tao. Gaya ng panahon ng ating Panginoong Yahusya, alam natin na ang tanging nakakapagturo ng aral ng Panginoon Diyos ay ang ating Panginoong Yahusya, at nang siya po ay namatay, inilibing, binuhay ng Diyos na maguli bago siya umakyat sa langit, ay kanyang itinagubilin sa kanyang mga alagad ang pangangasiwa ng pangangaral ng kanyang ministeryo. Itinuro ng ating Panginoong Yahusya noon at maging sa ating panahon na mahalaga ng tao'y mapangaralan, mabautismuhan, at makabilang ang tao doon sa kilusan na itinatag ng ating Panginoong Yahusya. Tayo bilang mga kabilang dito sa iglesia ni Yahusya ay nananalig ng buong tibay, walang bahid ng anumang pag-aalinlangan ng ating kaligtasan ay sa araw ng pag-agaw o araw ng rapture. Kaya sa puntong ito ng ating buhay ay mahalagang matyak natin na ang ating pong ginagawang paglilingkod ay sa Diyos, sa ating Panginoong Yahusya. Maisiguro natin na ang ating sinusunod ay ang ating Panginoong Yahusya at ang kanyang mga aral na nakasulat sa Biblia. Mga kapatid, alinsunod po sa Biblia
paano po natin mapananatili ang ating pribilehiyo o karapatan na maging tagasunod ng ating Panginoong Yahushua? Basahin natin sa unang talata sa Juan, ganito po ang ating mababasa. Kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. Ang tanong ay, paano po ayon sa Biblia natin maimamantini ang ating pong pribilehiyo, karapatan na maging tagasunod ng ating Panginoong Yahushua? Diyan po sa ating binasa, yan ay pahayag ng ating Panginoong Yahushua. Ang tanong ay, paano tayo makakapanatili na sumusunod sa Kanya? May dalawa na dapat makatawag sa atin ng pansin sa talatang binasa natin. Kung mananatili kayo sa akin. Isa po yun. Pinipilit ba tayo na manatili sa Kristo? Aba hindi. Kung sa makatuwid, yan ay kondisyonal. Kung papayag tayo na manatili sa Kanya, yan ang ibig ng Panginoong Yahushua. Hindi ho niya pinipilit ang taong manatili sa Kanya. Pero ibig ba nating malaman? Kung tayo'y tagasunod pa niya, opo, yan ang dapat nating matiyak. Nananatili ba tayo sa Kristo? O baka wala tayong kamalay-malay, tayo'y nananatili, ang ating loyalty ay hindi na sa ating Panginoong Yahushua. Maaring ginagamit nila ang pangalang Kristo, na yan ay pangalang titulo, at ang kanyang proper na pangalan na yan po ay ang Yahushua, pero ang ating sinusunod naman ay ang aral ng leader ng relihiyon. Kung, uulitin natin, mananatili kayo sa akin. Ano pang sabi? Ang mga salita ko'y mananatili sa inyo. Kaya mahalaga na ating mausisa kung ang ating pinananatilihan ay talagang ang ating Panginoong Yahushua. Ano layunin? Upang ating matiyak ng ating sinusunod na salita o aral ay aral ng ating Panginoong Yahushua. Mga kapatid, napakahalaga kung gayon na tayo ay magbasa. Saan mababasa ang mga salita ng ating Panginoong Yahushua na yan din ang mga salita ng Diyos? Nasa Biblia. Mahalaga rin bang makinig? Opo. Pero sa ating pakikinig sa pangangaral, ano ang kailangan? Usisain, siyasatin, gamitin natin ang ating tamang pag-iisip. Hindi kapag karaka ay ating tatanggapin yung aral. Tiyakin natin kung ito ay aral ng ating Panginoong Yahushua. Kasi pagka hindi aral ng ating Panginoong Yahushua, iba na ang ating nasusunod. Hindi na siya. Paano ka pa tatawaging followers ng ating Panginoong Yahushua kung hindi naman pala siyang ating sinusunod? Ngayon, paano tayo makatitiyak ng ating pong pananatili sa ating Panginoong Yahushua ay ang pananatili sa kanyang mga salita? Pakinggan po natin. 9 Gs. Next slide. Ito nakasulat. Mahal ko kayo gaya ng pagmamahal sa akin ng Ama. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung, ito na naman, kondisyon. Sinusunod ninyo ang mga utos ko. Manatili ang pag-ibig ko sa inyo. Katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking Ama. Kaya nananatili ang kanyang pag-ibig sa akin. Dito naman ay ibig ipakita ng ating Panginoong Yahushua na ang sabi niya ay mahal ko kayo. Sinong kausap niya? Ang kanyang mga tagasunod. Di ba? Paano yung pagmamahal niya sa mga alagad niya? Gaya ng pagmamahal ng Diyos sa kanya. Paano ho pinatunayan ng ating Panginoong Yahushua na ang pagmamahal niya sa Diyos ay gayon na lamang? Nananatili siya sa pag-ibig. Ang sabi, kung nananatili ka sa pag-ibig, ang pag-ibig ng Diyos una ay nahayag sa Kristo. Ang Kristo ay kanyang pinatunayan ng pag-ibig sa Ama sa pamamagitan po ng pagsunod. Bilang mga alagad niya, kailangan din nating mag-ukol ng pagmamahal sa Kristo o pag-ibig. Paano ho natin magagawa po yun? Kung
sinusunod po natin ang kanyang mga utos. Gaano kahalaga yun? Mananatili rin sa atin ang pag-ibig ng ating Panginoong Yahushua. Sinong dapat nating tularan sa ating pong pagsunod sa utos ng ating Panginoong Yahushua? Ang ating Panginoong Yahushua mismo. Sinunod niya ang utos ng kanyang ama o ng ating Diyos na si Yahuwah, kaya nanatili sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Mga kapatid, sa panahong ito ng yugto ng ating paglalakbay, kung mayroong mang pag-ibig na dapat manatili po sa atin, ay walang iba kundi ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Pero paano ho mananatili ang pag-ibig ng Diyos sa atin kung tayo ay nananatiling umiibig sa Kristo? E paano ho tayo makakapanatiling umiibig sa ating Panginoong Yahushua HaMashiach kung ating sinusunod ang kanyang mga utos? E bakit mahalaga po, mga kapatid, na tayo'y tumulad sa kanyang pag-ibig sa Ama? E ang Kristo namatay hanggang kamatayan ang pagsunod niya. Kaya tayo bilang followers ng ating Panginoong Yahushua, ngayon pa lang ngayon pa lang sa puntong ito ng ating buhay, maaaring dapat noon pa man ano nang dapat nasa isip natin? Nakahanda tayo na sumunod sa ating Panginoong Yahushua, mahirap man ang ating daranasin, usigin man tayo ng tao, gaano man katindi ang mga kahirapan, patunayan natin ang pag-ibig. Di po ba? Ang pagsunod. Pag may pag-ibig, may paraan para makasunod. Kung walang pag-ibig, puro dahilan para wag makasunod. Mga kapatid, bakit napakahalaga sa ating pong paglalakbay sa bahaging ito ng ating buhay na tayo po ay nananatiling sumusunod sa ating Panginoong Yahushua? Next slide po, sa 8:31, ganito nakasulat. Sinabi ni Yahushua sa mga Hudyong sumampalataya sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoo ngang mga tagasunod ko kayo. Mga mahal na kapatid, bakit mahalaga na ating matiyak ng ating sinusunod ay ang ating Panginoong Yahushua at ang ating utos na talagang pinapahalagahan ang aral at utos niya? E dito sa ating binasa, ang kausap ng ating Panginoong Yahushua ay mga Hudyong sumasampalataya na sa Kanya. Mahalaga ang pananampalataya at yan ay nanggagaling sa pakikinig. Di ho ba? Pero sapat na ba na tayo'y nagsasabing tayo'y kasama sa kilusan? O kaya tayo'y sumasampalataya sa Kristo para tayo maging tunay na alagad niya? Aba, hindi ho. Ang sabi ng ating Panginoong Yahushua, sa mga Hudyong sumampalataya na sa Kanya, kung meron na namang kondisyon, patuloy, huwag tayong titigil. Kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoo ngang mga tagasunod ko kayo. Kaya ang mga tunay na tagasunod ng ating Panginoong Yahushua, hindi ho titigil sa pagsunod sa aral ng ating Panginoong Yahushua. Itanong natin sa ating mga sarili, mga mahal na kapatid, totoo nga ba na tayo ay tunay na tagasunod ng Panginoong Yahushua? Itanong natin, tayo ba, mga kapatid, ay sumusunod sa utos ng ating Panginoong Yahushua? Pagmamahal maging sa mga umuusig sa atin, magpatawaran sa ating pong samahan kung mayroong mga konting hindi pagkakaintindihan. Di po ba? Patuloy sa pagmimisyon, yung pamamahagi ng ating mga naranasan sa iglesia ni Yahushua, yung ating pananampalataya, ibahagi po natin. O baka naman, magpahanggang ngayon ay ang ating loyalty ay nandun pa rin sa institusyon at ang ating loyalty ay hindi sa Kristo, kundi doon sa leader na ating pinanggalingan noon. Aba, iwag ganon. Pagka ang ating loyalty ay nandoon pa rin sa leader na ating pong iniwan na samahan, aba hindi ang Kristong ating sinusunod. Tunay kang tagasunod nung taong yon, pero hindi ka tunay na alagad ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Mga kapatid,
maraming utos, aral ng ating Panginoong Yahushua. Nagpagal ang ating Panginoong Yahushua. Naghirap, nagdanas ng iba't ibang pagsubok para iparating sa atin ang kanyang mga aral. Kaya ang kailangan lang ay sumusunod ba tayo? Sa ating bang pagsamba, na maayos po bang ating kagayakan? Huwag kayong magagalit. Mga kapatid, kung maya't maya, nagpapaalaala ho kami. Sa ating bang pagsambay, mayroon tayong nakalaan na abuloy sa ating pagsamba na alam natin ayon sa pagtuturo ng ating Panginoong Yahushua, totoong nakalulugod sa Diyos. Yan ang dapat nating itanong. Kailangan panahon na para ating salaminin ang ating sarili kung ang ating pong talagang sinusunod ay ang ating Panginoong Yahushua. Paano pa kaya natin makikilala ang tunay na tagasunod ng Panginoong Yahushua? Hindi lang sa pangalan, ito pa, sabi ng Biblia, Roma 8:9. Ganito nakasulat, pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu. Kung totoong nasa inyo na nga ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo o ng Kristo, siya'y hindi sa Kristo o kay Kristo. Mga kapatid, sapat na ba na tayo ay nagsasabing alagad tayo, followers tayo ni Yahushua? Hindi ho sapat yun. Ano ang kailangan? Meron pang dapat isaalang-alang. Ano ang dapat nating isaalang-alang? Yung ating pamumuhay. Ano ang kailangan sa mga nagkiklaim o mga nagsasabi na sila'y alagad ng ating Panginoong Yahushua? Ang sabi ho riyan, pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao. Kaya kung magpahanggang ngayon, nabubuhay tayo na parang buhay sanglibutan, kahit tayo po'y tawaging iglesia pa ni Yahushua, ang totoo nga niyan ang sabi, parang nagagamit pa natin ang pangalang Yahushua para lapas tanganin Kailan? Kung tayo'y alagad niya pero ang ating pamumuhay hindi ayon sa patnubay ng Espiritu. Ano ibig sabihin ng hindi ayon sa patnubay ng Espiritu? Sino ho ba ang Espiritu? Hindi ba ang Diyos? Kaya kung ang ating pamumuhay ay hindi naaayon sa aral na ating tinanggap, wala sa atin ang Espiritu ng Kristo, wala rin sa atin ang Espiritu po ng Panginoon Diyos. Tayo po ay bahagi na ng katawan ng Panginoong Yahushua. Tayo po ay sangkap ng katawan, itinulad sa isang taong bago. Ang ulo, ang Kristo, tayo sangkap ng katawan niya. Kaya bilang ulo, siyang dapat nating pamarisan, siyang dapat nating sundin, siyang dapat nating maging leader. Kaya ang ating dapat na maging uri ng pamumuhay ay magiging katulad din ng sa ating Panginoong Yahushua. Anong kondisyon sa harap ng Diyos? Ng mga tao, ang tinutukoy natin dito, yung mga alagad na ng Panginoong Yahushua na nabubuhay sa laman, hindi nabubuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. Pakinggan po natin ang nakasulat sa next slide po. Ganito ang ating mababasa, mga kapatid. Kalaban ng Diyos ang sino mang sumusunod sa nais ng makasalanan niyang pagkatao. Kalaban ng Diyos yun. Dahil ayaw niyang sumunod sa kautusan ng Diyos. At talagang hindi niya magagawang sumunod. Kaya, ang mga taong nabubuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Sapagkat mamamatay kayo kapag namuhay kayo ayon sa inyong makasalanang pagkatao. Pero mabubuhay kayo kung susupilin ninyo ang inyong makasalanang pagkatao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Mga kapatid, ayon sa Biblia, sa harap ng Diyos ang kondisyon ng mga tao
mga alagad na ng ating Panginoong Yahushua, pero nabubuhay pa rin ng ayon sa kanyang dating pagkatao. Kalaban ng Diyos yun. Oo. Bakit? Kung sabihin, alagad siya ng Panginoong Yahushua. Pero ang ginagawa ho niya, hindi naman po ayon sa gusto ng kanyang Pangulo o ng ating Panginoong Yahushua. Anong kanyang pinaiiral pa rin? Yung dati niyang pagkatao. Nang tinutukoy sa ibang talata ng Biblia, yun ang ating masamang paraan ng pamumuhay. Ano ang hindi magagawa ng ganong uring tao? Talagang hindi ho siya susunod sa kautusan ng Diyos. Bakit? Hindi nga niya magagawa po yun . Bakit nga? Kasi ang sinusunod niya, yung kanyang dating pagkatao. Kaya ano naman ang damdamin ng Diyos sa ganyan? Ang sabi ng talata na Biblia, ang taong nabubuhay ng ayon sa kanilang makasalanang pagkatao, hindi po pwede, hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Manapa, ano ang mangyayari? Mamamatay kayo ang wika kapag namuhay kayo ayon sa inyong makasalanang pagkatao. Kaya bilang iglesia ni Yahushua, pagkasunod ng Panginoong Yahushua, para wag malapastangan ng banal na pangalang Yahushua, pangalang may kaligtasan na yan ay ikinakapit sa atin. Mga kapatid, supili natin ang ating sarili. Sa ating pong sarili may naglalabanan yan. Yan ang batas ng kasalanan, batas po ng kabanalan. Sabi nga ni Pablo, araw-araw sa sarili niya. Kaya nung kailangan supilin, ano ang katumbas? Ating kontrolin ang ating pong masamang pagkatao. Ang pairali natin ay ang kalooban ng Diyos. Paano natin magagawa po yun? Hindi natin kaya sa ganang ating sarili yun. Paano nga ba magagawa nating masupil natin ang ating masamang pag-uugali at masamang pagkatao? Sa pamamagitan po ng patnubay ng banal na Espiritu. Kaya tayo'y maging mapanalangin. Kailangan tayo po ay laging lumalapit sa Diyos. Hindi natin kaya kung tayo lang po na mag-isa. Ang mga bisyo, iwan na po natin. Ang lahat ng mga gawain ng mga taong makamundo, mga kapatid, tayo ay naglalakbay lamang. Hindi ito ang ating sariling bayan. Ang sa atin po ang ating nilulunggati, ang makarating sa bayan na yun nga ang tunay na bayan ng Diyos na nandoon ang dalisang inaginto, ang buhay na napakasarap, buhay na wala ng pagtangis, wala ng karamdaman. Kaya napakahalaga po na ating pong matiyak na patuloy nating sinusunod ang mga aral ng ating Panginoong Yahushua. Ang tanong natin, bakit po tayo bilang mga alagad ng ating Panginoong Yahushua, hinahanapan tayo na tayo magbagong buhay? Sumunod sa aral na iwan yung dating pagkatao, gawin ang kalooban ng Diyos. Anong dahilan, mga kapatid? Pakinggan natin sa Galatia 2:17. Ngayon, kung lumalabas na makasalanan pa rin kami sa kagustuhan naming maituring na matuwid sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo o sa Kristo, yan ang mga tagasunod yan, nakipag-isa na sa Kristo yun . Masasabi bang si Kristo o ang Kristo ang dahilan ng pagiging makasalanan namin? Hindi. Anong ibig sabihin po niya? Sa dating salin, kung ating pong babasahin po doon sa dating salin, ay maging dito po sa aklat ng sa English, sa Amplified, ang sabi, but if, while we seek to be justified in the Christ by faith, we ourselves are found to be sinners. Tayo kaisa na ng Kristo, sinasabi natin. Pero tayo nananatiling makasalanan. Anong sabi ni Pablo? Does that make the Christ an advocate or promoter of our sin? Certainly not. Sa dating sali, si Kristo ba ay ministro ng kasalanan? Hindi ang sagot. Sa makatuwid,
ang mga alagad ng ating Panginoong Yahusya ay may obligasyon. Ano yung obligasyon po natin? Mamuhay tayo ng ayon sa kabanalan. Bakit? Ang Kristo'y hindi ministro ng kasalanan. Ang Kristo'y ministro ng kabanalan. Ibig nating maging tagasunod niya, opo, bueno, sumunod tayo sa kabanalan na yan ang ipinangaral ng ating Panginoong Yahusya, Hamasiya. Teka muna, ano bang ibig sabihin ng kasalanan? Baka tayo po ay magkamali. Basahin natin ang next slide. Ganito po ang ating mababasa, mga mahal na kapatid, sa aklat po ng Juan. Ang lahat ng nagkakasalay lumalabag sa kautusan ng Diyos dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Kaya, yan ang tinatawag natin na accountability. Pag nakarating na tayo sa age of accountability, alam na natin po ang notion ng what is, kung ano yung tama, kung ano yung mali. Kung ano yung tama, yun ang sundin natin. Kung yun ay mali, huwag nating sundin. Pero kung yun ay labag sa kalooban ng Diyos, pero ginawa pa rin natin, nagkakasala tayo. Bakit? Ano ang definasyon o ang kahulugan ng salitang kasalanan ayon sa Biblia? Ang paglabag sa kautusan, kasalanan yun. Alam niyo mga kapatid, pag binasa natin sa Amplified, sa 1 John 3:4, ang sabi, everyone who practices sin also practices lawlessness. And sin is lawlessness, ignoring God's law. Ignoring God's law by action or neglect or by tolerating wrongdoing, being unrestrained by His commands and His will. Ano ibig sabihin ng kasalanan? Ayon sa English, sa Amplified na salin ng 1 John 3:4, ang sabi, ignoring God's law by action. So, ano ibig sabihin ignoring God's law? Aware siya. He knows the law of God, pero kanyang ini-ignore. Anong ibig sabihin ng ini-ignore? Binabaliwala. Alam niyang mahalaga ang magbagong buhay. Tuloy pa rin siya sa kasalanan. Ini-ignore niya. Alam niyang mahalagang pag-ibig sa kapatid, pero mayroon pa rin siyang muhi o pagkapuot sa kapatid sa puso niya. Ano yon? Ignoring the law of God. Alam niya na ang pagtulong sa kapwa sa anumang paraan, maaring sa salapi o kaya sa magitan ng ating mga donasyon, kaya mayroon tayong OFIRPA o foundation para legal tayo makatulong sa kapwa po natin. Bukod pa yung ating personal na tulong sa mga pulubi o sa mga nangangailangan. Alam niyang mahalaga yun, pero hindi niya ginagawa. Ini-ignore niya. Alam niyang mahalaga ang abuloy sapagkat ang sabi, ang Diyos ay totoong nalulugot, pero He ignores it. Ini-ignore niya. Ano rin yun? Kasalanan din yun. Sabi nga sa Santiago 4:17, siyang nakakaalam sa paggawa ng mabuti, ngunit hindi ginagawa, nagkakasala siya sa Diyos. Mga kapatid, mapukaw nawa ang ating damdamin. Totoong may kasabihan, ang pagsisisi ay dumarating bandang huli. Huwag pong mangyari sa atin yon. Habang tayo may buhay, may lakas, isa lang kahulugan no. Ibig pa ng Diyos, maglingkod tayo sa Kanya. Tutal naman, alam na natin ang nangyayari sa mundo. Tutal naman, alam na natin tayo ang kasama-sama nagpatuloy, nanindigan sa panig at prinsipyo ng Panginoon Diyos. Mga kapatid, panahon na po. Huwag na nating i-ignore ang law ng ating Panginoon Diyos. Huwag nating ito-tolerate ang masamang gawain. Kaya dito, hindi natin pwedeng i-condone ang kasalanan ng kapatid. Hindi natin pwedeng pagtakpan. Malakas ka naman sa akin, okay ka lang. No. Lahat tayo sa Diyos nagkakasala. Wala tayong pwedeng
ika nga tawagan kundi ang Panginoong Yahushua. Wala ritong palakasan tao sa tao na magkakasama rito sa ating samahan. Wala po. Lahat tayo ay pinagmamasdan ng Diyos. Ang sabi nga, bawat isa ay hahatulan ayon sa kanyang sariling gawa. Hindi sa gawa ko, kaya hahatulan ang aking anak o ang aking asawa. Sila, ako, bawat isa sa atin, hahatulan ayon sa ating sariling gawa. Kaya kung tayo, alam natin ang utos ng Diyos na dapat ay dapat sundin natin, pero ating ini-ignore, darating ang panahon, i-ignore ka rin ng Diyos. Diba, mga kapatid? Hindi niyo ako pinakinggan, sabi ng Panginoon Diyos sa ibang talata ng Biblia, sa mga taga-Israelita, ako inyong itinakwil, itatakwil ko rin kayo, sabi ng Diyos. Kaya mga kapatid, alam natin ang utos, huwag nating ignore, gawin po natin, mga kapatid. Bakit yung iba'y nagdududa? Kasi may nangyari dun sa pinanggalingan natin Anong ginawa? Kung saan dinala yung mga ipinagkaloob ng mga kapatid na handog Noon yon, dati yon. Dito ho, patuloy tayong sumusunod sa ating ginagawa na pag-aabuloy. Taon-taon, ini-audit tayo ni Uncle Sam. Hindi pwede rito magkaroon ng korupsyon. Kaya dito, hindi natin pwede, hindi tayo naghahangad na magpagawa ng property sapagkat yung property, kwarta yan Pag-aagawan niya ng mga tao. Ayan ang nangyari diyan sa pinanggalingan natin. Di ba? Dahil sa propiedad, kayamanan. Kaya dito, ang ating itinatayo sa magitan ng pangangaral, templo. Pero hindi building, templong tao. Sino yun? Yung pinangaralan, sumampalataya, at siya'y nabautismoan. Naging templo. Kayo ang templo na tinatahanan ng Diyos, sabi ng ating Panginoong Yahushua. Ano gagawin ng Diyos? Ito, masakit man ito, pero totoo ito. Inignore mo ang aral ng Diyos. Ano naman ang gagawin ni Yahuwah? Pakinggan natin sa mga binabaliwala aral niya. Next slide po. Ganito nakasulat. Ipinapahayag ng Diyos mula sa langit ang kanyang puot sa lahat ng kasamaan at kalapastangan ng ginagawa ng mga tao na siyang pumipigil sa kanila para malaman ang katotohanan tungkol sa Diyos. Ibig sabihin lang, ang kasalanan, ang dahilan, kaya ini-ignore ng tao ang utos ng Panginoon Diyos. Ano ang sabi ngayon ng talata ng Biblia sa mga tao naman na alam yung utos ng Diyos, pinalitan. At ang itinuro sa iba na kanyang mga tagasunod, yung gusto niya. Aral na distorted. Ano sabi? At sino mang wawasak sa templo ng Diyos ay parurusahan niya. Dahil banal ang templo ng Diyos. Hindi yan ang templong building. Tayo. Banal ang templo ng Diyos. At ang templong yon ay walang iba, kundi kayo. Sabi ni Pablo, ang sino mang wawasak sa templo ng Diyos. Ano katumbas niyan sa Ingles? Pagka ating binasa, alam nyo, yan sa 1 Corinthians chapter 3, verse 17, if anyone destroys the temple of God, paano nadidestroy ang templo ng Diyos? Tayo, ito, mga tagasunod, corrupting it with false doctrine. Ayun, sa pamamagitan ng pagtuturo ng maling doktrina. Ano sabi ng Diyos? God will destroy the destroyer, for the temple of God is holy or sacred, and that is what you are. So dito, ang kausap ng Apostol Pablo, mga alagad ng ating Panginoong Yahushua, ang sabi po rito, if anyone destroys the temple of God, meaning the followers of our Lord Yahushua HaMashiach, by corrupting them with false doctrine, sa pamamagitan ng pagtuturo ng maling doktrina, ang sabi sa mga mangangaral ngayon, God will destroy the destroyer. Kaya hindi lamang yung mga tao na ang ipinangaral ay lihis sa katotohanan o labag sa kalooban ng Diyos, kundi pati na rin yung mga tumanggap nung maling aral o false doctrine. Kasama yon. Sapagkat ang sabi nga sa ibang talata ng Biblia, kung bulag ang ating tagapanguna, bulag din ang tagasunod, ano mangyayari sa kanila? Parehong mahuhulog sa hukay. Kawawa.
Hindi po ba, mga mahal na kapatid? Kaya hindi lahat ng mga ngaral na atin pong napapakinggan ay magdadala sa atin sa aral ng Panginoong Yahushua. Kasi yung iba, dinidistort po nila eh. Gagamit. Bakit iba? Iba bang librong gagamitin? Diba? Hindi o. Biblia ang itinataas eh. Biblia ang kanilang ipinapakita sa tao, binabasa nila. Pero along the way, habang sila'y nangangaral, meron silang ipinapasok na kanilang sariling agenda sa mga talatang yon. Katulad halimbawa ng ibigay kay Cesar ang kay Cesar at ang sa Diyos ang sa Diyos. Pag binasa po ninyo ang buong konteksto, ay tungkol po yon sa pagbabayad ng buwis. Ang ibang mga ngaral, tingnan ninyo, ibigay kay Cesar ang kay Cesar, si Cesar ang wika ay kumakatawan sa gobyerno, kaya dapat tayong magkaisa sa pagboto. Ang sa Diyos ay magkaisa, ang kay Cesar pagboto, kaya ibigay kay Cesar, bumoto, ang sa Diyos ay magkaisa, kaya magkaisa sa pagboto. So, paano yan? Twisting yan eh. Paano ang taxation ay naging eleksyon? At kung taxation ang tinutukoy doon, ibigay ang kay Cesar. Pera. Buwis. Pera. Kung ang kay Cesar ay ang pagbabayad ng buwis, paano naman ang para sa Diyos? Ang sa Diyos ay pag-aabuloy. Perang pinag-uusapan doon eh. Ibigay natin ang ating kabayaran sa buwis sa gobyerno. Ibigay din naman natin ang para sa Diyos. Huwag nating i-ignore. At sa ating pagbibigay, masaya loob. Di ba? May kagalakan sapagkat nagbigay ka, napilitan ka lang, huwag ka nang magbigay. Tiyak kasi hindi malulugod ang Diyos eh. Di ba? Kaya huwag tayong ganun mga kapatid. Kaya para lalo nating matiyak na ang ating sinusunod ay ang aral ng ating Panginoong Yahushua na yun ay aral ng Panginoon Diyos. Anong dapat gawin? Next slide po. Ganito nakasulat. Sa Ezekiel, ganito ang ating mapapakinggan sa 18:26. Ating pong basahin ito sa 28:26. Ezekiel, ganito po ang ating dito muna sa Revelation. Let's go back to Pahayag. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nilang nakasulat dito sapagkat ang mga sinasabi rito'y malapit nang mangyari. Mga kapatid, ang binabanggit ni Juan dyan ay itong ang sinulat niya. Pati na ang lahat ng bahagi ng Biblia dapat mabasa. Ano sabi? Mapalad. Sino? Ang bumabasa. Kaya ang pagbabasa ng Biblia, mahalaga. Yung pakikinig, mahalaga rin. Pero anong mas mahalaga? Nakinig ka na, nagbasa ka pa, ay tumupad ka. Di ba? Kailangan yung tatlong yun magkasama. Nagbasa ka, nakinig ka, tumupad tayo. Yan ang ating dapat gawin. Kaya ako, tinatanong ko, ano pa ba hindi ko ba nagagawa? Ito, gagawin ko ito. Dito ako nagkulang para makumpleto ang aking pagiging tagasunod ng Panginoong Yahushua. At dito ako nagkulang. Dito ako mag-uukol ng panahon para magawa ko ito. Panahon na kasi mga kapatid eh. Diba? Sabi nga, ang nangyayari ngayon sa Philippine West, sa West Philippine Sea, konting-kunti na lang, sino man ang unang magpaputok, umpisa na ng giyera yun. Mayroon ding problema sa pagitan ng, bukod sa umiiral ng mga digmaan, may problema sa pagitan ng Taiwan at China. May pagitan tungkol sa problema ng Japan at China. May problema tungkol sa India at saka sa China. Kasi ang China ay nangaagaw ng teritoryo. May problema din ang China sa Pilipinas. Na konting-kunti na lang, hindi man natin hinihingi. Alam niyo, sabi ng Biblia, nakasulat din sa Biblia kasi mga digmaan sa iba't ibang mga dako. Sabi ng talata, sapagkat ang mga sinasabi rito sa Biblia ang tinutukoy, malapit nang mangyari. Nangyari na nga. Ano yung malapit na mangyari? Yung matitinding giyera siguro. At higit sa lahat, ang pagdating ng Panginoong Yahushua. Mga kapatid, ito sama. Kung tayo, alam natin ang totoo, inignore natin ang totoo, pinairal natin ang dati natin pagkatao, itong sabi ng Biblia. Ezekiel,
Next slide po. 18:26. Ganito ating mababasa, kapag ang taong matuwid ay tumigil sa paggawa ng matuwid at magpakasama, mamamatay siya dahil sa kanyang kasalanan. Ayan ang matindi. Sayang. Ang laking sayang nun. Alam na natin ang tama. Alam na natin ang matuwid. Ang matuwid ay salita ng Diyos. 7:12 ng Roma. Diba? Aral ng Diyos. Alam natin ang paggawa ng matuwid. Pero tumigil tayo sa paggawa ng matuwid. Ang ginawa natin, gumawa tayo ng masama. Namatay tayo. Nako, doon sa kinamatayan nating kasalanan, doon tayo hahatulan ng Diyos. Tingnan ninyo ang isa sa mga magnanakaw noong yugto ng ating Panginoong Yahushua ay nakabayubay sa krus. Dalawa silang magnanakaw nang sabi, tayong dalawa'y nararapat lang sa parusang ito. Ngunit siya ang tinutukoy ng isang magnanakaw na biglang nagbago sa pagkakataong yon ay ang Kristo. Siya'y hindi nararapat na kasama natin sapagkat siya'y matuwid. Sa kanya sinabi, Panginoon, alalahanin mo ako. Sinabi ng Panginoong Yahushua doon sa taong yon, isa sa mga magnanakaw, nang sabi, sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita. Pinangakuan ng kaligtasan niyo. Bakit? Sa huling yugto ng buhay niya, dati masama ang ginagawa niya, pero na siya'y sumampalataya doon sa pagkakataong yon. Yung huling yugtong yon ng pagsampalataya niya, doon siya pinangakuan ng kaligtasan. Diba mga kapatid? Sa kabilang dako naman, kung tayo po ay umalis sa paggawa ng kasamaan, tinalikuran natin ang paggawa ng kasamaan, niyakap natin ang pagbabagong buhay, ano ang kabutihan nun? Ito, mamatay man tayo na gumagawa ng mabuti. Next slide, ganitong ating mababasa. Ayan. Pero kung ang taong masama'y tumigil sa paggawa ng masama at gumawa ng matuwid at tama, maililigtas niya ang buhay niya. Dahil inamin niya ang kasalanan niya at pinagsisihan ito, hindi siya mamamatay at patuloy na mabubuhay. Sa ibang salin ng Biblia o dati, ang tao ang wika na masama, tumigil sa paggawa ng kasamaan, gumawa ng matuwid o tama, maliligtas siya doon sa kanyang matuwid na ginawa bago siya namatay. Kaya alin sa dalawa ang pagpipiliin natin? Mas pipiliin ko yung tayo ay magbago, iwan ng kasamaan at magpatuloy ngayon sa paggawa ng kabutihan. Mga kapatid, ano po ang ibig ng Diyos na si Yahuwah? Sa bawat tao hanggat maaari, pakinggan natin, next slide po, 18:29. Ngunit baka sabihin ninyo, mamamayan ng Israel, hindi tama ang ginagawa ng Panginoon. Mga mamamayan ng Israel, ang mga ginagawa ko bang hindi tama o ang ginagawa ninyo? Sabi ng Diyos. Kaya, sinasabi ko sa inyo, mga mamamayan ng Israel, ako, ang Panginoon Diyos, ako ang hahatol sa bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga ginawa. Kaya, magsisi na kayo. Talikuran na ninyong lahat ng inyong kasalanan para hindi kayo mapahamak. Mga mamamayan ng Israel, bakit gusto ninyong mamatay? Tumigil na kayo sa paggawa ng kasalanan at baguhin na ninyo o na ang inyong pamumuhay. Hindi ako natutuwa kapag may namamatay. Kaya magsisi na kayo para kayo mabuhay. Ako, ang Panginoon Diyos, ang nagsasabi nito. Diyan ay ating mababakas ang pakikipag-usap ng Diyos sa mga taga-Israel noon. Sabi pa nga ng Diyos mamamayang Israel, hindi tama ang ginagawa ng Panginoon? Yung ba? Hindi tama ang ginagawa ng Panginoon? Ang mga ginagawa ko bang hindi tama? Sabi ng Diyos. Ang ginagawa ninyo, ang tama. Ako mali, kayo tama. Yan ang ibig sabihin ng Diyos nun Pero alam natin ang mali ang Israel. Kaya ang sabi ng Panginoon Diyos, ang sabi niya, mamamayang Israel, ako ang Panginoon Diyos, akong hahatol sa bawat isa ayon sa inyong mga ginawa.
Ikumot ang mga Israel ng tagpong ito ay nasa pagtalikod sa paggawa ng kasamaan. Ano sabi ng Diyos? Magsisi na kayo. Paano yun? Talikuran na ninyo lahat ng inyong kasalanan. Ano layunin? Para hindi kayo mapahamak. Baguhin ang wika ninyo ang inyong pamumuhay. Bakit? Hindi natutuwa, hindi nagagalak ang Diyos sa kamatayan ng taong masama. Ang ibig niya, ang taong kanyang nilalang ay magtamo ng kaligtasan. May isang talata na ito'y dapat makatawag sa ating pansin. Sa talatang sa Kapitulo 7 ng Aklat ng Mga Gawa, kapag ka ating binasa ang talatang yon, mga kapatid, ay ating mababakas ang pagdaramdam, ang panghihinayang ng ating Panginoong Yahushua. Ang sabi roon, marami ang tumatawag sa aking Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Nakita ninyo? Ito'y Mateo 7:21. Marami ang tumatawag sa kanya Panginoon, pero hindi nangangahulugang makakapasok sila sa kaharian ng langit. Sino lang sa mga tumatawag sa pangalang Panginoong ang siyang makakapasok sa kaharian ng langit? Yan din sa talatang binasa ko, wala sa screen. This is not included in our slide po. Ang mga tao lang, eksklusibo, ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng wika ng aking Ama na nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Kaya ang pagsunod mahalaga. Huwag nating i-ignore. Huwag po nating i-ignore, mga mahal na kapatid. Maawa po tayo sa ating sarili, mga kapatid. Pagka ating in-ignore ang salita ng Panginoon Diyos, kawawa ho tayo. Mabibigo ho tayo. Ito ba baka kapatid ng ministro, yung mga taong yan ay hindi naman kilala ang Panginoong Yahushua? Aba hindi, marami ang tumatawag sa akin, Panginoon. Hindi lang basta. Kilala. Kilalang kilala. Diba? Maring tinatawag tayo sa pangalang Iglesia ni Yahushua. Pero ang sabi, hindi nangangahulugan, makakapasok sila sa kaharian ng langit. Kundi yun lamang, inuulit natin, yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit ang mapapabilang doon sa bayang banal. Anong gagawin ng maraming tao? Ang sasabihin nila ay maliwanag. Ang sabi nila sa 22, marami ang magsasabi sa akin sa araw ng paghukom, Panginoon, hindi ba't sa pangalan mo'y nagpahayag kami ng inyong salita, nagpalayas ng masasamang espiritu, gumawa ng maraming himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Dahil dyan sa talatang yan, ay dapat tayong matuto, mga kapatid, hindi sapat ang kilala natin ng Panginoong Yahushua. Hindi rin sapat na tinatawag tayo sa pangalang Iglesia ni Yahushua. Ang kailangan ay tinatawag na tayo sa pangalang Iglesia ni Yahushua, pangalang may kaligtasan, pangalang banal. Ang ating uri ng pamumuhay ay kauri din ng ating Panginoong Yahushua. Kung paanong sumunod siya sa kalooban ng Ama hanggang kamatayan niya, kung kailangan gawin natin yon at mangyari sa atin, so be it, mangyari sa atin. Mamatay tayong sumusunod. Ano ang dapat nating pakatandaan, mga mahal na kapatid? Meron tayong babasahing talata ng Biblia na ito'y pinakikita po sa atin. This is not in our slide. Ang sabi rito, maraming ito, babasahin ko po sa inyo, mga mahal na kapatid. Dito sa talatang ito ay ating babasahin ito at ating alam ito, pero ating sariwain. Nagpatuloy si Yahushua sa kanyang pagkukwento. May isang ama na may dalawang anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, ibigay niyo na sa akin ang bahaging mamanahin ko. Ito'y tungkol sa alibughang anak. Buhay pa tatay niya, binigay niya na mana niya. Kaya ano ginawa ng ama niya? Hinati yung ari-arian sa dalawa.
sa panganay at sa itong anak niya na humihinging ibigay na sa kanya yung kanyang mana. Ano nangyari? Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang lahat ng minana niya. Ano ginawa niya? Pumunta siya sa malayong bayan. Ano ang ginawa niya ron? Aba, ginastos niya lahat sa walang kwentang pamumuhay yung kanyang minana. Wala namang hanap buhay. Hindi na sustain yung kanyang buhay at pamumuhay at pangangailangan. So ano nangyari? Naubos yung pera niya. Nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain kanyang pinalalagyan, naghirap siya. Kaya anong ginawa niya? Abain na masukan bilang tagapag-alaga ng baboy sa isang taga roon, sa isang bayan na yun. Sa tindi ng kanyang gutom, parang gusto na niyang kainin kahit pagkain ng mga baboy dahil walang nagbibigay sa kanya ng makakain. Yan ang bunsong mayaman, winaldas ang pera, naghirap, ayun. Ito na ngayon ang nangyari. Wala na siyang makain Nang mapag-isip-isip niya ang lahat, sinabi niya sa kanyang sarili, sa amin, kahit ang mga utusan ng aking ama, ay may sapat na pagkain at sobra pa. Pero ako rito halos mamatay sa gutom. Ano ang sinabi nitong bunsong anak na ito yung prodigal son? Ako'y halos mamatay na sa gutom rito. Doon sa bahay ng tatay ko, ang mga katulong namin nakakakait, sobra pa yung pagkain. Ito ngayon naisip niya, babalik na lang ako sa amin. Sasabihin ko sa aking ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Yun ang inisip niya. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak niyo. Gawin niyo na lang akong isa sa mga utusan ninyo. Yun ang nasa isip niya. So, ano ibig sabihin? Aba, ito'y na-realize niya yung kanyang ginawa'y mali. Kaya gusto niya magbalik loob. Diba? Sabi nga sa ating Bible study ay tisyuba, ibig sabihin, return. Mag-repent siya at babalik siya doon sa kanyang tatay. Di ba? Ano ang sabi niya? Ang sabi pa nga niya, hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Gawin niyo na lang kung isa sa kautusan niyo. Kaya bumalik siya sa kanyang ama. Pero ano naging reaksyon niya? Ang inaasahan niya ay iba sa nangyaring aktwal. Malayo pa inatanaw na siya ng kanyang ama't naawa ito sa kanya. Kaya patakbo siya nitong sinalubong, niyakap at kinalikan. Sinabi ng anak sa kanyang ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Pero tinawag ng amang mga utusan niya, madali, dalhin ninyo rito ang pinakamagandang damit. Bihisan siya, lagyan ninyo ng singsing daliri niya at suotan ninyo ng sandalyas ang kanyang mga paa. At ang sabi, kumuha kayo ng batang baka na pinataba natin, katayin ninyo, magdiwang tayo. Dahil ang anak ko na akala ko'y patay na, ay bumalik na buhay. Nawala siya, pero muling nakita. Kaya nagsimula silang magdiwang. Ganyan ang parabolang ito, lumalarawan sa Diyos. Kung tayo ay nagkulang, dati ini-ignore natin ang mga kalooban ng Ama, mga kapatid, kumilos na po tayo. Sabi nga, hindi pa po late ang lahat. May buhay pa kasi tayo Nagtataka siguro tayo, ba't hindi pa ako kinukuha ng Panginoon? Mayroon pang ibig ang Diyos na makita sa atin Yung wagas at tunay na pagsunod. Yun ang ibig ng Panginoon Diyos na makita sa bawat iglesia ni Yahushua. Mga kapatid, at dito sa ating binasa tungkol sa alibugang anak, lumalarawan ito sa Ama. Gaano man katindi ang ating kasalanan, gaano man ang ating mga kapabayaan noon, pagbalik lang tayo sa Ama. Akala natin hindi na tayo tatanggapin. Dito sa ating binasang parabola, sinuotan pa ng singsing at sa nagdiwang pa sila. Bakit ang sabi niyang anak kong ito'y nawala pero ngayon bumalik? Ito'y dati sa tingin ko'y patay na pero ito'y nabuhay. Kaya nagdiwang sila sapagkat ang Diyos ay mapagmahal. Huwag nating sayangin ang panahon na ibinibigay sa atin ng ating Ama. Sundin natin ang kanyang mga utos. Yun lang naman ang hinihingi sa atin para tayong manatiling tagasunod ng ating Panginoong Yahushua. Hindi lang basta tagasunod, tunay na tagasunod niya. Ito ang atin po na dapat ipanalangin sa Ama sapagkat ganang atin hindi natin kaya. Ang kailangan natin patnubay ng Espiritu Santo sapagkat alam natin kapag tayo nakagagawa ng kasalanan, sa totoo lang, mga kapatid, inuusig tayo ng ating budhi.
Kapag ka tayo nakakapag-ignore ng utos ng Diyos, hindi mo nagawa yung inaasahan ng Ama. Tanong, ano na sa damdamin natin? Inuusig tayo ng ating budi. Bakit? Sapagkat alam natin pero hindi natin ginagawa. Wakasan na natin yon. At sa kabila ng lahat ng ating pinagdaraanan, ipagpauna natin ang para sa Diyos. Bahala ang Diyos sa atin. Hindi tayo pababayaan ng Ama. Gaano man ang problema natin, gaano man ang sakit natin, kaya tayo magpahanggang ngayon, binubuhay pa niya, may ibig pa siya na makita ang pagbabago sa atin, yung ganap na pagsunod sa kanyang mga kalooban. Nawa tulungan tayo ng Ama, tumayo kayo at tayo mananalangin. Ama naming Yahuwah, sa iyo kami ay lumalapit. Amin pong hinihiling sa iyo na kami iyong pakinggan sa aming panalangin, sapagkat sino ba sa amin ang perpekto na nakasusunod sa lahat ng mga utos mo, sa utos ng aming Panginoong Yahushua? Wala po, walang matuwid, wala kahit isa sa amin. Kaya lang kami nabubuhay dahil sa kami binibigyan mo pa ng pagkakataon na kung amin pong uunawaing mabuti, ibig mo pa kaming mapalapit sa iyo. Ibig mo pa kaming makita na hindi namin binabaliwala ang utos mo. Manapa, sa kabila ng aming sitwasyon, aming itong pinapahalagahan, amin itong sinusunod. Yun ang batayan ng pagiging tunay na alagad ng anak mo. Hindi lang basta kami nakatitiyak na kami nakakapanatiling siya ang aming sinusunod, kundi natitiyak din namin ang utos niya, na utos mo, Ama, ang aming tinatalima. Sa konting panahon na natitira sa buhay namin, siguro ilang buwan o ilang taon na lamang, kasi nga wala naman pong nakasisiguro kung hanggang kailan kami mabubuhay, kundi ikaw lamang. Sa bawat sanang sandali na ibinibigay mo pa sa amin, Ama, magawa na namin ang totohanang pagsunod, sapagkat ipinagpauna na ng Panginoong Yahushua, hindi ang tumatawag sa kanyang pangalan ang makakapasok sa kaharian ng langit. Yun lang sumusunod sa kalooban mo, Ama, ang siyang tatanggapin mo sa piling mo dyan sa bayang Banal. Kaya ngayon pa ay aming pong hinihiling, kami yung patawarin sa aming mga naging kapabayaan. Takpan dito ng iyong pagmamahal at samantalahin namin habang ikaw po ay nandiyan, habang ikaw ay nagpapahinuhod. Huwag namin itong baliwalain. Pahalagahan namin itong magkakapatid. Sundin namin ito ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng layunin namin. Luwalhatiin ang iyong pangalan. Purihin ang iyong pangalan, Yahuwah. Ama, mayroon pa kaming inihiling sa iyo. Dagdagan mo kami ng pananampalataya. Dagdagan mo kami ng pagtitiwala sa pangako mo, sa mga salita mo. Ito'y salitang matibay pa sa langit at lupa. Ang mga salita mo, O Diyos, ay mapanghahawakan. Kaya sana sumampalataya na kaming lubos. Laki pa namin ito ng pagsunod upang kung kami man po ay datna ng mga karamdamang hindi na kami halos makabangon, masaya kami, papanaw, na kami po ay nakasisiguro, nakatitiyak na darating ang araw, pupukawin mo ang mga pinapagpahinga mo upang kasama ng mga datnang buhay na sumusunod sa aral ng anak mo, sasalubong sa iyong bugtong na anak sa araw ng pag-agaw, na doon magiging kasama ka na namin. Matatapos na ang lahat ng sakripisyo namin, ang lahat ng tiisin namin sa buhay. Purihin ka, Ama. Sinasamba ka po namin. At patuloy mo sana kaming iugnay sa diwa ng Panginoong Yahushua, ang diwang matalimahin,
hanggang sa kanyang kamatayan. Lahat ng ito'y aming magalang na hinihingi. Sa pag-asang tinanggap mo po, inari mong aming panalangin. Sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na pagkikipisan ng Espiritu Santo ay sumaati lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, meron tayong mga tagubilin. You can give your donations at www.ofirpa.com and offerings at churchofyahushua.org. Please share our faith to others and tell them that they can worship via Zoom at 403-356-689 or via Facebook Live or through our website. On July 6, between 6 and 7 po, ay magkakaroon ng pagsamba dito sa Jacksonville, Florida. Mga kapatid na dadaluhan ng iba nating mga kapatid sa ibang dako. Ang ating pong patuloy na binabasa, 1 Timothy chapter 2 verses 1 down to 2, ipanalangin natin ang lahat ng mga tao, pinuno ng mga bansa, maging ng mga reliyon, lahat ng tao nga po, para magkaroon pa ng kapayapaan at magkaroon pa tayo ng pagkakataon na makatugon doon sa pag-uugali na hinahanap sa atin ng ating Panginoon Diyos para atin siyang mapaluwalhati. Hanggang diyan po at tayo po ay natatapos na, mga kapatid. Isa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkat na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin mga labing ang iglesia ipagtanggol